Purihin ang Panginoon. Amen. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon, kapatid. Oh, hallelujah. Amen. So, tinatawag ko si Father John sa ating opening prayer. Thank you, Lord. Let's bow our head and pray. Feel the presence of the Lord. Father God, salamat muli, Panginoon, sa araw na ito na pinagkalog sa amin. Salamat at muli mo kami tinipon, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Lord, nandito kami, Panginoon. Hindi po sa ganang sarili namin, Panginoon. Kundi nandito kami, Panginoon, dahil sa iyo, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, because you gathered us here, Lord God. Nandito kami, Panginoon, para ikaw ay purihin, Panginoon, sambahin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, nandito ang aming mga buhay, Panginoon. Nandito ang aming mga puso, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, para makipag-fellowship. Nandito kami, Panginoon, para makinig ng iyong word sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Pagkaman, Lord, sometimes, marami po kaming trials na pinagdadaanan, Lord God. But let these trials, Lord God, na maging blessing sa bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang mga bagay na yan, there is always a purpose, Panginoon, to strengthen us, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, dalangin namin sa umagang ito. Lord, idako mo ang bawat kapatid na wala pa po sa oras na ito, Lord God. Give them inspiration, Panginoon. Lord, pag-alabin mo, Panginoon, ang kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, naway madama nila, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Sa mga kapatid na hindi po makakadalo sa oras na ito, Lord, abutin mo sila, Panginoon. Lord, ipadama mo ang iyong pag-ibig sa kanila, Lord God. Lord, naway maramdaman nila, Panginoon, ang aming nararamdaman sa araw na ito, Lord. Lord, bless mo ang bawat isa. Ang bawat tatayo, Panginoon, gamitin mo pong pagpapala sa bawat isa sa amin, Lord God. Lalong-lalo na po ang aming pastor, Lord. Gamitin mo siya, Panginoon, bilang channel of your blessing, Lord, sa umaga nito. Lord, bless everyone, Panginoon. Lord, ikaw naman, Panginoon, mo siyang kumilos sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Ito pong sang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. So, bilang pagpapatuloy, kapatid, tayo po yung awit ng mga masasayang awit. Ano? Tayo masaya? Amen. So, tayo po yung awit, kapatid. Awitin pa natin yung awit sabing called up. Amen.
Puri ng Panginoon mga kapatid. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. So, bago tayo magsiupo, magkamay mo tayong lahat. Amen. Puri ng Panginoon. Amen. Inaawit mga kapatid, tayo po yung maawit na mayroon pong understanding. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. So, ulitin na po tayo mga kapatid. At tatako naman po tayo sa ating pong pangalawang bahagi. Ang tinatawag pong special song, testimony. Meron po tayong mga mga awitin sa Panginoon. Mga blessing ay malaya na po natin ipahayag sa ating Panginoon. Amen. So, sino po sa ating mga kapatid? Brother James, God bless you. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Pinabati ko kayo ng isang magandang umaga ulit. So, salamat sa Lord at siya po muli ang nagbigay ng daan sa amin upang kami po ay makadalo muli ng fellowship. At nais ko pong sabihin sa inyo na yung trial po natin last Sunday ng ating video ng ating service. So, kagabi ko lang po na kumpleto. Kagabi lang po na-upload yung part 4 po niya. So, nahati-hati po ito kasi nung last Sunday, so hindi ko po naayos yung setup ng camera kaya nakaset pala siya ng 10 minutes. Kaya yung first part, second part, tsaka third part po nung service is 15 minutes po siya, and then yung pinaka-last part doon ko po siya na-set, which is sumabot po siya ng 55 minutes. So, ngayon po, totally nakaset na po siya ng 60 minutes, equivalent to 1 hour every part. So, yun po yung pinaka-maximum niya. Kaya, hopefully, yung service po natin ngayon magiging first, second part na lang po siguro mga kapatid. So, siguro yung iba po sa inyo na panood na po ninyo, then yung ibang kapatid din po natin sa ibang bansa, naging pagpapala din po sa kanila kasi kahit na medyo late na, at least kahit paano na panood nila. So, ganun din si Sister Aiza kanina, early in the morning mga kapatid. Siguro natapos yun kanina mga bandang 4 o'clock. So, nakita ko siya yung unang nag-view mga kapatid doon sa pinaka-last part natin, yung pinakakabuuan ng preaching, at salamat at kasi naging pagpapala ito sa kanya. Kahit na nasa malayo sila mga kapatid ay na-enjoy din nila yung fellowship natin dito mga kapatid. So, medyo matagal ko siyang na-i-upload kasi ang isang napansin ko po, ang gamit ko kasi sa bahay is yung USB broadband na, which is hindi po niya kayang i-upload ito ng mabilis. Talagang napakabagal. Yung na-observean ko nga yung 10 minutes ng mga kapatid na video, umabot siya ng overnight hanggang tanghali pa ng kinaumagahan. Doon pa lang siya natapos. Kaya ang isang option ko ngayon, siguro pag natapos yung video, it's either bukas mga kapatid, try ko pumunta sa computer shop na lang siguro na may mas mabilis na internet. Kasi kagabi nung trinay ko po siya kagabi dyan sa bahay, sa Bactad, dahil yung internet connection ko dyan is 2 Mbps po. So yung 1 gig po is umabot siya ng almost overnight din po, at least 1 gig, malaki-laki po. Kaya kailangan ng mas mabilis po talaga na connection para mabilis na may upload po ng video at may update po natin kaagad sa ating Facebook group. Actually, yung link po ng video sa YouTube, sinesend ko po siya sa ating Facebook group sa Back to the Word Christian Fellowship. So kung gusto nyo pong mapanood,
Available na po yan sa ating Facebook group, Back to the World Christian Fellowship. Sa lahat po ng mga naka-add doon, pwede na po nilang i-view sa mga hindi pa po nakapanood at sa mga hindi pa po nakapag-add. So pwede niyo pong sabihan niyo po ako para may add ko po kayo kung hindi pa po kayo naka-add doon. So salamat kasi nakita ko na mas magiging pakinabang po ito sa bawat isa kasi gaya ng sabi ko po last Sunday, pwede po natin itong balik-balikan kung hindi natin siya gaano naintindihan sa unang pagpanood natin. Unlike before, nung nasa Ustream, pagka nalingat ka mga kapatid at hindi mo na napanood, hindi mo na siya pwedeng balikan. So I hope na ito po ay maging maayos habang tumatagal po, nawa ma-improve po natin lalo yon at mas lalo pong ma-enjoy natin mga kapatid. At dalangin ko rin mga kapatid na sana po ay patuloy akong i-bless ng ating Panginoon sapagkat sabi ko nga sa panahon ito mga kapatid talagang kumbaga nasa transition ako ng aking family. Kaya last time naisip ko, sabi ko ano kaya kung maghanap ako ulit ng extra job. So hopefully i-grant ng Panginoon yon at nawa mga kapatid kung makahanap man ako ng trabaho sa part ng Tarlac, sabi ko sana hindi maging conflict doon sa schedule mga kapatid dahil sabi ko nga as much as possible ayaw kong i-compromise yung ministry mga kapatid. Kaya I hope na sana ay kung i-grant ng Panginoon yun, sana yung hindi po apektado yung aking oras, availability in terms of ministry mga kapatid. So yun lang po at isama niyo po kami sa inyong prayer na sana po ay ma-overcome namin every trials na dumarating, especially doon sa pinakamoto ng ating ministry na sabi nga po, enjoy life, live long, and be prosper. Kaya gusto ko rin po mga kapatid makita, mag-manifest sa buhay namin Panginoon sa aming family. So yun lang po. Binabalik ko po lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. God bless you, Brother Jones. At na hindi din basta-basta natin sa iyo ng Panginoon ng ministry. Ito ay blessing para sa church nito at sa lahat na naaabot ng ministry sa pag-upload ng mga services natin. So, malaking bagay yon sa ating Brother Jones sa mga kapatid po natin mga nasa abroad at napapanood na po nila yun. Pagpalain ang Panginoon, brother, ang family. I hope na ang Panginoon ang patuloy na pag-provide ng lahat ng needs. So, sino pa po kapatid? Let me say, praise the Lord. Amen. May awit ba? Pastor Kasing, God bless you. Good morning sa bawat isa sa atin mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon dahil linggo na naman. Andito na naman tayo, hindi sa pilitan mga kapatid. Kumbaga, nandito tayo para purihin natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya dahil sa loob ng isang linggo, ito yung nag-ingat sa atin mga kapatid. Naging pasalamat ko sa araw na ito dahil ang Panginoon lagi ang siyang nagbibigay sa akin ng araw-araw na inspirasyon para ako'y magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Kahit na maraming mga dumarating na mga
problema, pero andyan pa rin. Nakasentro pa rin ako sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Kanya at siya yung talagang pinamumuhay ko mga kapatid. At awitan ko ang ating Panginoon kung pinamagatang life to another dimension. Ito yung panamahin ko sa Kanya mga kapatid.
The shoes is still the same. Napagandang awit. Who house you to fly into another dimension. Pag nandun ka sa dimension yun, meron kang rest, meron kang kapayapaan. Hindi ka nag-worry, mga kapatid. Dahil nandun ka, mga kapatid, sa you're sitting in heavenly places in Christ Jesus. Amen. Puri ng Panginoon. So, sino pa po mga kapatid? So, wala na po ba, kapatid? Kung wala na po mga kapatid, ay nilig ko para tayo kung natin ito ngayon. Bando ko natin sa kami sa Panginoon. Bago ko po ibigay sa ating Brother Pastor, sa mga pagkakataon, maglibis yan. That came crashing over me. Crashing over me. Who compares to you? Yes, Lord. You who bring the morning light. Bring the morning light. I hope of all the earth. All the earth is rest assured. Rest assured in your great love. Great love. You are magnificent. Eternally wonderful, wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Whether in the pain, as the morning wakes, as the morning wakes, we are children, give it praise. We are children, give you praise. You are magnificent.
No one ever will. For the last time, you are magnificent. You are eternally. Yes, Lord, wonderful. You are glorious, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Lord, you got my hands, Lord. Amen, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Puri ng Panginoon. At binibigay ko po sa lahat ng pagkakataon sa ating pastor. Amen. God bless po. Thank you, Brother Brandy. So, pwede po tayo makaupo, mga kapatid. Amen. Puri ng ating Panginoon. Siya ang bigay muli sa atin umagang ito na magkatipon, fellowship with the Word, fellowship with one another, at isang dakilang bagay na ginagawa natin sa gawain ng ating Panginoon. So, today is August. At kung lulubin ng Panginoon, yung lagi po natin ginagawa na pagbibigay ng Thanksgiving sa Kanya tuwing October. So, siguro sa mga susunod na pagkakataon ay mapag-usapan po natin at kung ano man yung mga bagay na nakikita natin na ikagaganda, ikabubuti, yun po yung mga bagay na dapat natin gawin. So, napag-usapan din natin yung term ngayon na micro, saka yung macro. Pag sinabing micro, yan po yung mga little things, mga maliliit na bagay. At yung macro naman, yan ay mga malalaking bagay. At ng mga nagdaang panahon sa ating church anniversary o Thanksgiving, ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na macro joint fellowship o yung nag-i-invite po tayo sa tinatawag na pangkalahatan. Subalit, dito ngayon, titignan po natin kung ano ba ang leading ng ating Panginoon. So, kung ano man yung leading ni Lord, mapag-usapan po natin at yun po yung mga bagay na dapat po nating gawin. So, siguro sa mga susunod na pagkakataon, magkakaroon tayo ng pag-uusap, meeting, at pwede po kayong mag-suggest. Kung mag-i-invite naman tayo ng mga brethren po natin, ang isang titignan po natin ay yung tinatawag na venue. So, kung mayroon po kayong alam na venue, mayroon kayong parang nakikita na pwede nating pagdausan sa tinatawag na pangmaramihang pagtitipon sa araw na yon ng ating church anniversary, ay pwede po nating tignan, pwede nating pag-usapan, and then magkakaroon din tayo ng tinatawag na preparation regarding sa mga bagay na yan na gawain ng ating Panginoon. Amen. So, tuloy-tuloy po tayo sa message ni Lord na kanyang pinapahayag sa ating kapanahunan. At basahin po natin ang ating Bible sa Romans chapter 14 verse 8. So, maalala ko yung nasabi ni Brother Jones kanina regarding po sa ating ginagawang live broadcast. So, nahinto po yun. Ngayon ay nag-video siya ngayon.
At makikita po natin ito sa Facebook o YouTube. Tama ba yun, Brother Jones? At napanood ko po yung first, second, at third part. At nakita ko na parang mas maganda yung ganung bagay, Brother Jones. Dahil pwede po nating balikan at kahit napanood na natin, kung wala po tayong parang ginagawa, pwede po tayong mag-click doon at makakatulong po ito sa atin sa patuloy po natin tinatawag na understanding sa mensahe ni Lord na kanyang ipinapahayag sa ating kapanahunan. So, malaking tulong po yon. Patuloy po nating suportahan ito. Kung ano man yung mga pangangailangan dito, ay ipag-pray po natin kay Lord at siya ang mag-provide sa mga needs regarding sa bagay na yan, at we believe na ito ay magiging pakinabang din ng mga brethren natin, lalo na yung nasa ibang bansa, nasa malayo, dito sa ating area, dito sa Ordaneta. At dinadalangin natin na ito nawa ay gamitin ng ating Panginoon as a channel of blessing sa mga kasama nating hindi natin nakakasama tuwing pagtitipon natin every Sunday sa gawain ng ating Panginoon. So Romans chapter 14 verse 8, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord. Now, dito po sa salitang live and die, mayroon pong tinatawag na two compound meaning. So, ang isang meaning dito sa tinatawag na live at saka yung tinatawag na patay, so isusulat po natin. I believe na makakatulong din ito sa atin. So, mayroon po siyang tinatawag na two compound meaning. At ang isang ibig sabihin ng life, tayo ay nabubuhay sa physical at sa ating physical na kalagayan habang tayo ay nabubuhay dito. At gaya ng sinabi ng Bible, for in Him we live and move and have our being. Kay Lord, sa Kanya tayo nabubuhay. So, sa kalagayan na tayo ay buhay in our physical bodies, sabi ng Bible, sa kalagayang we are live, tayo ay sa ating Panginoon. At kung tayo naman ay mamamatay sa tinatawag na physical na kalagayan, still, tayo ay sa Panginoon pa rin. Yan po yung sinabi ng Scripture. For whether we live, buhay tayo sa physical nating kalagayan, then, we live unto the Lord. And whether we die unto the Lord. Amen. So yan ang isang tinatawag na compound meaning. We live and die in our physical bodies, yet still, mangyari man ang mga bagay na yan, still, we are the Lord. Tayo ay sa ating Panginoon. At yan po yung tinatawag nating tayo ay kay God sa ating tinatawag na the real us, which is, pag sinabi nating us, yan po yung ating spirit o yung ating tinatawag na spiritual na kalagayan. So tayo pa rin ay sa Panginoon sapagkat tayo ay babalik kay Lord pag dumating tayo sa kalagayang die o madrop ang ating physical bodies,
ang ating spirit ay babalik sa ating Panginoon. Amen. Dahil sabi ng Bible, we came from God, then we will go back to God. Okay? Okay, tuloy po natin. Then yung isang meaning patungkol sa tinatawag na live and die, yung live, ito po yung tinatawag na kalagayan natin na naglilingkod sa ating Panginoon. Yan. Dahil dito sa tinatawag na die, ang sabi po ng Bible sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Ang sino man daw na nabubuhay sa kalayawan, bagamat siya ay buhay sa kanyang pisikal na kalagayan, but in the sight of God, siya ay patay. So, yan po ang another compound meaning sa tinatawag na live and die. Yung live, tayo po ay sa kalagayang naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Pero noong unang panahon, tayo ay patay sa harapan ni God nung tayo ay hindi pa naglilingkod sa Kanya. But sa ganon nating kalagayan, either na tayo ay naglilingkod o kaya hindi naglilingkod, darating pa rin ang isang panahon na kapag natapos ang ating gampanin dito sa mundo ito, babalik tayo kay God at gaya ng sinabi ng Scripture, sa kalagayang patay o sa kalagayang buhay, tayo pa rin ay sa Panginoon. Amen. Okay. So we say, praise the Lord. Praise the Lord. Gaya po ng sinabi sa Acts 17:28. For in Him we live and move and have our being, for we are also His offspring. Pag sinabing offspring, tayo po ay Kanyang lahi. Amen. So kung titingnan po natin, unawain natin ang Acts 17:28, ito po ay, ang tinutukoy dito ay sa lahat ng tao. Kay Lord, sa lahat ng tao, sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo nagkaroon ng buhay, sa Kanya tayo nakakagawa, nakakakilos, sapagkat ini-impart niya sa atin ang Kanyang buhay, ang Kanyang kalakasan. Na kung wala yung mga bagay na yan, ay wala po tayong magagawa. At nakikita po natin yan sa lahat ng sangkatauhan. Hindi lamang po sa atin ng mga believers, but maging sa mga hindi naglilingkod kay Lord, lahat tayo ay sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo nakakagawa, nakakakilos, at tayo ay Kanyang mga lahi. At marahil magtatanong tayo sa isang katanungan, lahat ba ay lahi ni Lord? Good at mga bad people? Maaaring matanong po natin yan. Mga believers, unbelievers. Mga naglilingkod at hindi naglilingkod. Mga masasama o mga mabubuti. Dahil may sinabi sa Book of Revelation, ang mabuti lalong magpapakabuti, ang masama lalong magpapakasama, ang banal lalong magpapakabanal.
So, may mabuti, may masama, may banal, at kung tatanungin po natin, lahat ba ng mga taong yan, good or bad, holy o hindi holy, sila ba ay mga lahi ng ating Panginoon? Then, ang sagot po natin ay oo. Lahat ay God's offspring. Lahat ay lahi ng ating Panginoon. Gaya po ng sabi ng Isaiah 45 verse 7, diba siya ang nag-form ng light, siya ang nag-create ng darkness, siya ang gumawa ng kapayapaan, siya ang nag-create ng masama o evil. Katulad po sa tinatawag na lahi ni Noah. Yan, di ba si Noah mayroon siyang tinatawag na 3 anak. May Shem, may Ham, mayroong Japhet. At alam natin na doon ngayon nagsimula yung tinatawag na lahi ng mga tao o yung tinatawag na iba't ibang uri o kalagayan ng mga tao na nandito sa mundo. So, kumbaga, yung pagpaparami ay nagpatuloy sa pamamagitan ni Ham, ni Japhet, at ni Shem. At ang 3 anak na ito ni Noah ay mayroon silang kanya-kanyang ugali. Mayroon silang kanya-kanyang tinatawag na character, nature. At nangyari yung mga bagay na yan dahil sa tinatawag na gampanin script na ginagampanan ng bawat lahi ng ating Panginoon. So lahat ng tao may kanya-kanyang nature, may kanya-kanyang character, may kanya-kanyang na ipapahayag kung ano yung klaseng buhay na ginagawa niya, at yan ay dahil sa tinatawag na gampanin na itinalaga ni Lord sa bawat lahi o sa bawat tinatawag na humanity o sangkatauhan. At dahil sa ang role natin, ang script na itinalaga ni Lord sa atin, tayo ay tumanggap kay Lord, tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon, kaya tayo ngayon yung kanyang lahi ng kanyang proclamation na sinabi ng mensahe, tayo yung good, tayo yung clean, tayo yung holy na may tinatawag na expression. Yan, dahil sa tinatawag na tayo ay naglilingkod kay God, kaya kumbaga tayo ay nasa linya ng tinatawag na ang mabuti lalong magpapakabuti, ang banal lalong magpapakabanal. At dahil sa tayo ay tumanggap kay Lord, kaya nasusumpungan natin ngayon ang ating sarili, para iniisip natin, bakit kaya ako nandito, umaatin ng fellowship, nakikinig ng preaching the word,